Nagbigay ng matibay na paninindigan si Draymond Green tungkol sa posibilidad na mapasama si LeBron James sa NBA All-Star Game lalo na't gaganapin ito sa Los Angeles. Ayon kay Green, dapat humanap ng paraan si NBA Commissioner Adam Silver para makasama si LeBron hindi lang bilang isang aktibong manlalaro kundi bilang isang tunay na alamat ng liga. Ibinahagi ni Green na nakaranas na siya ng All-Star Game kung saan idinagdag sina Dirk Nowitzki at Dwyane Wade bilang mga legends of the game sa huli nilang All-Star appearance. Para sa kanya, hindi naiiba ang sitwasyon ni LeBron. Anya, kahit may mga nagsasabing hindi na raw karapat-dapat si LeBron sa All-Star, malinaw na mali ang ganitong pananaw. Sa loob ng 2 dekada, si LeBron ang naging mukha ng NBA mula sa kanyang impluwensya sa loob ng court hanggang sa epekto niya sa buong liga. Dagdag pa ni Green, espesyal ang pagkakataong ito dahil sa Los Angeles gaganapin ang All-Star Game, isang lungsod na malalim ang koneksyon kay LeBron. Para sa kanya, hindi lang ito usapin ng stats o kasalukuyang performance kundi paggalang sa isang karerang humubog sa modernong NBA. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat gumawa ng espesyal na paraan ng NBA para masigurong kasama si LeBron James sa 2026 na All-Star Game? Samantala, habang pinag-uusapan kung dapat bang mapasama si LeBron James sa 2026 na All-Star Game, may mas mabigat na issue ang kinakaharap ng Los Angeles Lakers. Kung gusto pa talaga ng Lakers ng pagbabago at bumalik sa pagiging contender, kailangan na nilang pag-isipan ang pag-trade kay LeBron. Sa huling 10 laro, 6 ang talo ng Lakers at malinaw na isa sa pinakamalaking problema ang depensa. Simula nang dumating si LeBron sa LA, lalo pang humina ang depensibong identidad ng koponan. Ngayong season, siya ang may worst defensive rating sa roster, pinapayagan ang mga kalaban na maka-score ng humigit kumulang 121 puntos kada 100 possession kapag nasa loob siya ng court. Bukod dito, si LeBron din ang may pinakamahinang net rating sa mga starters, kung saan na-outscore ang Lakers ng 6 na puntos tuwing kasama siya sa lineup. Sa fast break points, points of turnovers at second chance points, paulit-ulit na napapakinabangan ng kalaban ang kahinaan ng Lakers. Maging noong Christmas Day, kitang-kita kung paano siya targetin ni Amen Thompson na may 67% shooting laban sa kanya bilang primary defender. Hindi na ito tungkol sa respeto sa isang alamat kundi sa direksyon ng prangkisa. Kayo mga idol, panahon na ba para piliin ng Lakers ang kinabukasan kaysa manatili sa nakaraan? Samantala, patuloy na naghahanap ng sagot ang Los Angeles Lakers sa kanilang malaking problema ngayong season, ang depensa. Sa buong buwan ng Disyembre, isa ang Lakers sa pinakahuling kuponan sa defensive rating, dahilan kung bakit mas lalong umiinit ang usap-usapan na kailangan na nilang gumawa ng malaking hakbang bago ang trade deadline. Sa gitna nito, lumutang ang pangalan ng 2 wing ng New Orleans Pelicans na posibleng maging solusyon, sina Herb Jones at Trey Murphy. Ayon sa ulat, parehong kayang magbigay ng malaking tulong nina Jones at Murphy sa depensa ng Lakers. Si Jones ay kilala bilang isang all-defensive caliber player at agad na magiging pangunahing point of attack defender ng koponan. Samantala, si Murphy naman ay hindi lang solid sa depensa kundi may kakayahang magbigay ng consistent na scoring, isang bagay na swak sa tabi ni Luka Doncic. Ngunit malinaw rin na hindi magiging madali ang alinmang trade scenario. Para kay Herb Jones, inaasahang magsisimula sa maraming future first round picks ang hihingi ng Pelicans. Limitado ang galaw ng Lakers dahil sa step-yan rule at sa pagbawas ng value ng kanilang future picks matapos ang mga nakaraang trade. Dahil dito, posibleng kailanganin ng Lakers na isama ang ibang team upang makalikom ng sapat na draft assets. Sa usapang players, inaasahang kakailanganing isama ang isang young prospect tulad ni Dalton Knecht kasama ang expiring contract gaya ni Gabe Vincent o Jared Vanderbilt upang maging balanse ang trade at maging kaakit-akit sa New Orleans. Samantala, mas mabigat ang magiging presyo kung si Trey Murphy ang target. Mas malaki ang kontrata ni Murphy at mas mataas din ang perceived upside niya bilang two-way wing na may all-star potential. Para matapatan ang halaga nito, kakailanganing pagsamahin ng Lakers ang ilang expiring contracts at isuko hindi lamang si Knecht kundi pati isa pang batang asset. Kung tutuusin, mataas ang risk, pero para sa isang player na kayang tumulong sa depensa at opensa, maaaring sulit ang sakripisyo kung talagang all-in ang Lakers. Sa kabuuan, malinaw na hindi pa sapat ang kasalukuyang roster ng Lakers para maging lehitimong contender, lalo na kapag usapang playoffs kung saan mas lumalabas ang kahinaan sa depensa. Kahit kayang manalo sa pamamagitan ng opensa kapag healthy, hindi ito pang matagalang solusyon. Ang problema, kapos talaga sa assets ang Lakers para agad na makagawa ng trade na magbabago ng kanilang kapalaran ngayong season. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na titigil na ang Lakers sa pagmamatsyag sa merkado. Habang papalapit ang trade deadline, mananatiling bukas ang pinto sa posibilidad na sumabak sila sa usapan para kina Herb Jones o Trey Murphy kung may tamang tiempo at tamang pagkakataon. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat mag-all-in ang Lakers para sa isang elite wing defender? O mas mabuting maghintay at mag-ipon muna ng assets para sa mas malaking galaw sa hinaharap? Good hands to play without fouling. The defensive discipline. Floor is space. Trey goes by Vincent. Goes hard. Trey Murphy. That's